Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayon, habang ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na ina na Birheng Maria kay Elizabeth or Visitation of the Blessed Virgin Mary, ating hingin ang kanyang pamamagitan upang katulad niya, tayo'y maging tagapaghatid ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba, lalo na dun sa mga hindi pa nakakarinig at hindi pa nakakaranas ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos dahil sa kakulangan ng mga taong magdadala at magpaparanas sa kanila nito. Ganon din po ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nangangailangan ng ating panalangin, lalo na po yung mga humihingi sa atin ng panalangin at mga nasa bingit ng kamatayan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria, na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria, sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Soponias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang kanyang mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng pagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Birheng Maria, mapalad sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sagol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng aking ina ng Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas,
sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginagawa sa akin ng Panginoon, sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagdalaw ay bahagi ng ating karanasan, hindi lamang bilang Kristiyano, kundi bilang mga Pilipino. At ang pagdalaw natin ay may dahilan. Ewan ko kung nangyayari pa sa inyong pamilya hanggang sa ngayon. Pero natatandaan ko, ito'y bahagi ng pagpapalaki sa amin ng aming magulang. Pag may mga nagkasakit na kamag-anak, lalo na yung matagal sa ospital, pag yan ay iniuwi, dadalaw ang pamilya namin doon sa kamag-anak na nagkasakit. At hindi lang dadalaw para kumustahin ang may sakit, kundi dadamay at may dalang kaunting, pasalubong or gift. Bilang pagpapakita, hindi lamang ng pakikiisa sa pinagdaanan ng may sakit, kundi gano'n na rin pagpapakita ng kagandahang loob or kabutihang loob. At yung ganyang karanasan, I'm sure, karanasan din ng marami sa atin. Para bagang sa pagdalaw natin, hindi maaaring hindi tayo magdadala ng kahit kaunti man lang pasalubong bilang pagpapakita ng ating good and sincere intention. Pag kayo ay pumunta sa ibang bansa, kahit hindi nyo kilala ang mga Pilipinong pupuntahan ninyo, at ito'y karanasan ng maraming Pilipino, nagtitipon-tipon ang mga Pilipino sa isang lugar. At ang bawat isa ay may kanya-kanyang dala, may kanya-kanyang pasalubong to welcome yung bagong dating. Bahagi ito ng kultura natin, bahagi ito ng pagpapalaki sa atin bilang mga Pilipino. At napakagandang katangian nito, napakagandang kinagawian nito, napakagandang tradisyon or kultura ito. Pero hindi lamang yan bahagi ng ating buhay bilang mga Pilipino. Bahagi din yan dapat ng buhay natin bilang Kristiyano. Sa ating mabuting balita ngayong hapong ito, sa pagdalaw ng mahal na Birhen kay Elizabeth, wala siyang dalang masasabi nating material gift bilang pasalubong kay Elizabeth. Pero kakaiba ang daladala niyang pasalubong kay Elizabeth. At higit sa mga material na bagay, ang dala niyang pasalubong kay Elizabeth. 2 ang kanyang pasalubong kay Elizabeth sa kanyang pagdalaw. Number 1, ang pasalubong niya ay ang kanyang buong sarili. Mary was there. Dinalaw niya si Elizabeth upang damayan ito sa kanyang paglilihi. Ibinigay niya ang buo niyang sarili para sa kanyang kamag-anak upang damayan ito sa kanyang pagdadalang tao. Kagampanan si Elizabeth at that time. No? At hindi lamang yun. Bukod sa kanyang sarili, daladalan niya ang pinakamalaking regalo at pinakamagandang regalo kay Elizabeth at sa kanyang pamilya. Walang iba kundi ang mabuting balita ng kaligtasan, ang ating Panginoong Jesus.
Mga kapatid, bilang bahagi ng buhay natin, bilang mga Kristiyano, nawa, wag lang maging bahagi ng buhay natin ang pagbisita na may dalang pasalubong sa ating kapwa Kristiyano, sa ating kapwa kay Kristo, na makapagpapalalim ng ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Higit sa material gifts na pwede nating ibigay sa kanila, ipinapaalala sa ating ng mabuting balita ngayong hapong ito, na pwede rin nating ipasalubong si Kristo sa kanila sa pamamagitan ng number 1, pagpapakita ng kagandahang asal, kabutihang ugali, pagdamay sa kanila, lalo na kung sila may pinagdadaanan. Pwedeng pasalubong natin yan, mga gawaing yan, mabuting gawa sa kanila, sa ating pagbisita at pagdamay sa kanila, katulad ng ginawa ng mahal na Biren. At higit sa lahat, wag natin sanang makakalimutan na ipasalubong sa kanila ang ating Panginoong Jesus, na siyang ugat at dahilan ng ating pagiging Kristiyano. Wag sanang ma-focus lang ang pagdamay natin at pagbisita sa mga malalapit sa atin at mahal natin sa buhay at mga kapatid nating Kristiyano, yung socialization na tinatawag. Bagamat bahagi yan ng paglago natin bilang nakikipagkapwa or a social being, mahalaga din at napakahalagang component ng pakikipagkapwa natin yung paglago naman natin bilang Kristiyano. At sa pagpunta natin dyan sa gawaing ganyan, pwede nating daladala o pasalubong sa kanila ay walang iba kundi ang mahal na Panginoong Jesus at yung kanyang turo at aral, ang mabuting gawa bilang bahagi ng ating paghahatid ng mabuting balita sa iba at bilang mga binyagan. Huwag sana tayong mangimi o mahiya at maging, ano bang tawag doon? Short of words when we proclaim Jesus as our Savior, when we proclaim Jesus as the good news, as the Savior. Kung minsan dito tayo nagkukulang, no? Ang lakas ng ating social skills, ang lakas ng ating pakikipagkapwa, ang taas ng ating EQ para dumamay sa kapwa. Pero kung minsan, hindi umaabot doon sa mas malalim na pananagutan natin bilang binyagan. Hanggang human level lang ang ating pakikipag-ugnayan. Kaya hindi humahantong doon sa tinatawag na love that is agape, na inaasahan sa atin bilang mga Kristiyano. Inaasahan sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Katulad ng mahal na ina, nawa sa pagdamay natin at pagbisita sa ating kapwang mga nangangailangan, wag lang nating daladala o baon bilang regalo sa kanila o pasalubong sa kanila ang mga material gifts na pwedeng magpalusog sa kanilang katawan. Sana bilang mga Kristiyano, dala din natin ang mga spiritual gifts. Daladala natin sana ang turo at aral ng ating Panginoong Jesus upang palaguin din sila sa pamamagitan natin sa kanilang pangangailangang espiritual. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Jesucristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming ipinagdiriwang ang kapistahan o ang pagdalaw ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na yung Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging hadlog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yun ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dakilang tanda ang sumikat sa langit, babaeng nararangkan ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag na buwan, 12 bituin ang kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw, O Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. At bakit ganyan ang iyong kagandahan? Bakit na ganyan yung pag-aalala? Tinatanghal ka ng talang nilalang, kinalulugdan kang kawawis ng manlilikan. Dakilang tanda, sumikat ang iyong kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Ina ng kawalan, ina ng pag-ibig, sa'yo nagniningas ang liwanag. Sa'yo'y may apoy, bumubugal ang buhay. Ang sanglilikha'y nabubuhay sa iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw, O Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Please stand. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan, bagamat lingid sa pangmalas, at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.